So, ayun nga mga kapanalig 'no, at ako ay sobrang busy sa pagre-research regarding sa mga history ng Catholic Church, lalo na yung history ng mga early Christians 'no. At napansin ko sa tagal kong pagkawala sa mga live presentations ko ay sunod-sunod yung mga debates regarding sa mga doctrines ng Protestant and the Catholic Church. Ako naman, iibahin ko. Dahil halos lahat ng mga platform nakikita ko, debates, debates, debates. Ako po, si Sanrio, ay magfo-focus naman kung paano ko ipapaliwanag sa inyo ang iba't ibang mga kasaysayan ng ating simbahan. At ipagpaumanhin po ninyo sa tagal na pagkawala ko. Up to now, actually, nag-i-struggles pa rin po ako financially. But thank God, kahit papaano, ay may peace of mind naman ako. At yun naman po talaga yung mahalaga, no? Aanhin natin yung financially blessed ka pero may mental health issue ka naman, doon na ako sa kahit papaano kapos pero masaya ka. And this July is my birth month and ito yung pinakamagandang regalo ko sa Panginoon, ang pagbabalik live presentations ko ulit. No, at ako po ay magfo-focus sa pagtuturo pagdating sa iba't ibang kasaysayan ng ating simbahan. At kung ano po yon, yan ang aking sorpresa. At ilang araw na rin po akong puyat at ilang araw na rin ako na masakit yung mata ko sa mga binabasa ko kasi ang hirap mag-research, ang hirap hanapin yung mga references lalo na't kung ito ay may kaugnayan sa history ng mga early Christians. Kasi kapag tayo ay mag-aaral ng aral ng ating simbahan, hindi pa pwedeng mawala yung theology diyan. At alam niyo naman po na hindi naman ako graduate at mababa lang ang tinapos ng aking pinag-aralan. Talagang nahihirapan ako kung paano ko iintindihin yung mga English na binabasa ko, lalo na't yung iba sobrang lalim. Kaya talagang nagdudugo na talaga yung utak ko at nakakalbo na yung kilay ko sa sobrang sunog, sa hirap ng mga binabasa ko at sa sobrang haba. Kaya etong mga darating na linggo, dahil ako po ay hindi pa makapag-live, ako ay gagawa ng bagong Facebook account. Pero i-share ko po dyan sa mismong Facebook ko para mapanood ninyo ang aking mga live presentations patungkol sa Catholic Church. Kung ang mga ibang Catholic vloggers ay nakafocus kung paano gigibain ang turo at aral ng mga sekta, ako naman po ay magtuturo sa inyo na ang kasaysayan at pinagmulan ng pananampalataya natin bilang mga Kristiyanong Katoliko na tatag mismo ng ating Panginoong Heso Kristo, 33 AD, Upper Room, Jerusalem. Ako po si Sandeyo Adams. God bless you all. Mwah! Ayon, sa mga nagtatanong bakit daw ang tagal kong nawala, no, sa pagla-live. Unang-una kasi kailangan kong magpa-mind conditioning. Sa dami kasi ng mga debates na pinagdaanan ko for the past few years, sa dami ng mga laban at pag-aaral na ginawa ko, na-drain po talaga ako. Talagang yung utak ko ay talagang nadurog ng nadurog at talagang kailangan kong ibigay ang expectations ng mga nakasubaybay sa akin. At iniisip nila na yung bawat presentations ko ay ganun lang kadali dahil madali ko siyang sinasalita. Pero hindi nila alam na kada pag-aaral ko, kada pagsalang ko sa mga debate, kada pakikipaglaban natin sa ating pananampalataya, nagkakaroon ako ng emotional damage dyan. At talagang pinag-aralan ko ng masusi ang sarili ko na kinakailangan bago ako bumalik ay maayos na ulit. Hindi lang ako sa emosyonal, sa emosyon ako maayos, dapat pati sa pag-iisip. Kasi talagang nag-overthink na ako sa lahat ng bagay na tama pa ba tong tinuturo ko, dapat pa ba akong magturo, ano pa ba yung mga kakulangan na dapat kong i-improve sa sarili ko. At napakahirap lalo na't 'pag ikaw ay prone sa maraming tao, prone ka sa social media, prone ka sa maraming taong nag-e-expect sa'yo na dapat mas galingan mo araw-araw. Napakahirap nun para sa akin na kung paano ko ide-deliver ang katuruan ng ating simbahan. Kaya matagal akong nagpahinga at matagal akong nanahimik sa mundo ng pagvo-vlog at sa mundo ng pagiging CFD ko. At
Dito sa tagal ng pananahimik at pagtulog ko, pagdating sa pagpre-presentations ko dito sa live, dito ko nakilala at napatunayan kung sino ang mga taong mananatili sa tabi ko. Kung sino yung mga taong dapat kong pahalagahan at kung sino yung mga dapat kong pagkatiwalaan. At sa lahat po ng mga nakasubaybay sa akin, sa lahat ng mga kaibigan ko na hindi nagsawa na manatili sa tabi ko sa kabila ng pananahimik ko dito sa social media at sa mundo ng pagdedepensa ng ating simbahan, maraming salamat po. At ngayon, ako ay muling babangon, hindi po sa silangan ha, katulad ng INC. Muli nating ipapakita ang ganda ng kasaysayan ng ating simbahan. Kung ano yung mga dapat pa nating malaman, kung ano yung mga dapat pa nating maintindihan, at lalong-lalo na kung ano ang dapat nating paniwalaan. Dahil sa mundo ng apologetics, hindi po lahat ng nangangaral ay nagsasabi ng totoo. Kaya marapat lamang hindi lang puro debate ang ating ginagawa. Bagkos ipinapaalam din natin sa kanila ang hiwaga at ganda ng kasaysayan ng simbahang Katolika. Dahil sa kasaysayan, diyan magiging ugat at magsisimula ang iyong pananalig. Ayan po, good day. Ayan, napansin ko po na marami na pong bagong sibol, no, na Catholic Faith Defender. At nakikita ko din yung mga Protestant na naging Catholic na which is aktibo ngayon sa pagtatanggol sa ating simbahan, and most of them mga kabataan. At maraming salamat po sa inyong pagtatanggol sa ating inang simbahan, no. Talagang naniniwala ako na yung kalaban mo sa faith kapag nagbalik ng simbahan ay magiging matalik mong kaibigan. At isa to sa pagpapatunay na si Jared Almasora, bagamat ako ay hindi pa sa ngayon talagang ganong kalagablab pagdating sa pagdedepensa muli ng ating simbahan, ay nanatili ang aming pagkakaibigan sa kabila ng mga hindi namin pagkakaunawaan nung siya ay Protestant pa lamang. And congratulations sa iyo, Jared Almasora. Isa ako sa napakasaya at nagpapasalamat dahil nakikita ko yung iyong pagsusumikap na tindigan that the Catholic Church, ayan, ay talagang founded by Jesus Christ. Congratulations, and I'm so happy for that. At sa lahat po ng mga defender ng ating simbahan, lagi nyo pong tatandaan na bago tayo sasalang sa pagtatanggol ng ating simbahan, hihingi tayo ng intercession unang-una kay Saint Michael the Archangel. Kasi ang katuruan ng ating simbahan ay hindi basta-basta at maraming namartir na mga banal para lang protektahan ng ating simbahan. Saint Michael the Archangel is one of the best defender ng Catholic Church. And secondly, kay Blessed Virgin Mary na siya nawa ang mamagitan sa ating mga panalangin. Si Blessed Virgin Mary nawa ang mamagitan sa mga plano at nais natin pagdating sa ating simbahan. Kung paano natin papupurihan ng Diyos at pasasalamat sa mga biyayang ating tinatanggap, mamagitan nawa ang mahal na ina sa ating Panginoon. At ganun din po sa ating pagsalang sa mga debate, tandaan po natin ito. Mas maraming tao ang nakatitig sa inyo, mas mabigat ang pressure na mararamdaman nyo. Kaya kinakailangan sa tuwing tayo ay lalaban, sa tuwing tayo ay dedepensa, suriin natin ang ating sarili. Okay ka ba, self? Okay pa ba ako? Kasi sa tuwing tayo ay dedepensa, nakataya dyan ang ating mentalidad, ang ating kalooban at ang ating mga buhay. Kaya bago tayo dedepensa, wag natin kalimutang magdasal. Andiyan dyan at nakikita ng Diyos at ng mga tao ang adhikain at ang pagpupursige natin na maipagtanggol ang simbahan. Pero hindi lamang sapat na tayo ay nagtatanggol lamang ng simbahan. Dapat inuuna natin ang pagdarasal. Dahil sa pagdarasal, yan ang magiging daan sa lahat ng depensor ng simbahan para gabayan tayo ng banal na Espiritu Santo at maipaliwanag natin ng may katalinuhan kung ano ang katuruan, kung ano ang kasaysayan ng simbahan.